Ayan, just to reiterate yung ating pong mga events na sunod-sunod na mangyayari, no? So, on Tuesday, ano po ang meron? Feast of Trumpets, no? September 23. Pagkatapos, yung susunod po, on Friday, Night of Prayer. Tapos, ang kasunod na po nun, Sukkot, which is 7, 11? Ha? Yom Kippur muna. Kailan yon? October 2. Okay, tapos, yung Sukkot na, no? October 11. Yan. So, huwag niyo kalimutan, no? Yung mga, pati yung, nung oras. Kasi baka pumunta kayo ng umaga, sa gabi pala yun. Nag-iisa kayo dyan. So take note of the time schedule din po. No? Hindi lang yung date, pati yung day, pati yung time. And of course yung venue. So tayo po ay just to reiterate lang. Okay? Daluhan natin mga kapatid. At nakita naman natin ngayon, di ba? Na sa mga oras na ito ay may kaganapan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na talagang dinadaluhan ng tao dahil lang sa pagpoprotesta na laban sa katiwalian, which is, of course, sumasang-ayon din naman po tayo doon. Laban din tayo sa katiwalian. So, mahalagang mga, rin po yan, mga activities, no? Mga mapayapang, pagpapahayag ng mga saloobin ng mamamayang Pilipino. At aware naman tayong lahat sa nangyayari na yun. Pero mahalaga din po mga kapatid na daluhan natin dahil ito po ay mga events ng Diyos. Hindi ito events ng tao. Ito po ay events ng Diyos at ipinag-utos. No? Hindi po ito optional, by the way. Hindi po yan optional. Yan po ay utos. At utos na dapat sundin. Kaya inaasahan po natin na bibigyan natin ito ng panahon, bibigyan natin ito ng ng kaukulang seryosong pagdalo dahil pinag-utos ito sa atin ng Panginoon. Alright, so tayo po ay tatalakay ngayon, nasa Leviticus chapter 16 na tayo. At kung nakikita nyo ang larawan na nandyan ay kambing. Bakit kaya kambing? Meron no kasing kinalaman niya sa nilalaman ng Leviticus chapter 16. So tayo muna ay manalangin at humingi tayo ng kaliwanagan sa Diyos at Kanyang gabay. Aming Ama, buong puso at buong pagpapakumbaba na kaming lahat na iyong mga anak ay sama-samang dumudulog sa iyong paanan sa mga oras na ito. At humihingi po kami ng iyong patnubay, ng iyong gabay, at ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Hiling po namin na gawin mo nga pong relevant ito sa aming pangkasalukuyang kapanahunan sa mga oras na ito. At hindi lamang namin ito maisa isip, kundi ito ay maisa puso, and eventually ito ay aming maisagawa. Salamat po, aming Panginoon, sa iyong papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Ang nilalaman po ng Leviticus chapter 16, mga kapatid, ay may kinalaman po sa darating na na event sa church. Tingin ko hindi po ito nagkataon. Ito ay itinakda ng Diyos. No, very timely. Tamang-tama yung timing kasi po ang pag-uusapan natin sa Leviticus chapter 16 ay ang Yom Kippur. In English, it is the Day of Atonement. Yan po ang laman yan. No? So, basahin nun natin yung Leviticus chapter 16 at ito po ay merong 34 na talata. Verse 1, The Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they draw near before the Lord and died.
What an interesting start ng chapter 16. Natatandaan niyo po ba kung saan natin tinalakay itong pagkamatay ng anak ni Aaron? It's in chapter 10. Pagdating ng chapter 16, the beginning statement ay ipinaalala kay Moses ang pagkamatay ni Nadab at ni Abihu, ang mga anak ni Aaron. Verse 2, "And the Lord said to Moses, Tell Aaron your brother not to come at any time into the holy place inside the veil," which means yung Holy of Holies, "before the mercy seat that is on the ark, so that he may not die." Kaya ito po yung sinasabi na dahilan kung bakit pinaslang ng Diyos si Nadab at si Abihu, dahil pumasok sila sa Holy of Holies. Na ang pwede lang pumasok doon ay walang iba kundi po yung tagapamagitan ng Diyos sa kanya at sa tao, yung high priest lang. No? Yun lang pong high priest. "For I will appear in the cloud over the mercy seat." Sabi po dyan, "For I will appear in the cloud over the mercy seat," doon sa Holy of Holies. So may kinalaman po yan sa totoong kahulugan ng Yom Kippur. Verse 3, "But in this way Aaron shall come into the holy place with a bull from the herd for a sin offering and a ram for a burnt offering." Sin offering, yan po yung hataat or purification offering. At yung pong burnt offering, yan yung ola. Verse 4, "He shall put on the holy linen coat and shall have the linen undergarment on his body. And he shall tie the linen sash around his waist and wear the linen turban. These are the holy garments. He shall bathe his body in water and then put them on." Verse 5, "And he shall take from the congregation of the people of Israel 2 male goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. Aaron shall offer the bull as a sin offering for himself, and shall make atonement for himself and for his house." Verse 7, "Then he shall take the 2 goats and set them before the Lord at the entrance of the tent of meeting." I hope by this time nai-imagine niyo po yun, no? Yung entrance doon sa tent of meeting, doon sa tabernacle. "And Aaron shall cast lots over the 2 goats, 1 lot for the Lord, and the other lot for Azazel." Ito pong verse 8 na ito is very controversial yan. Kasi yung isang goat para sa Diyos, yung isang goat para kay Azazel. So ang kontrobersya po dyan, sino si Azazel? Okay? Verse 9, "And Aaron shall present the goat on which the lot fell for the Lord, and use it as a sin offering. But the goat on which the lot fell for Azazel shall be presented alive before the Lord to make atonement over it, that it may be sent away into the wilderness to Azazel." Verse 11, "Aaron shall present the bull as a sin offering for himself, and shall make atonement for himself and for his house. He shall kill the bull as a sin offering for himself, and he shall take a censer full of coals of fire from the altar before the Lord, and 2 handfuls of sweet incense beaten small, and he shall bring it inside the veil." So, from the brazen altar, kukuha po siya ng baga doon para ipangsindi doon sa incense. Verse 13, "And
put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is over the testimony, so that he does not die. So may dala-dala siyang doon, uusok. At ang dahilan para dapat may usok para wag mamatay si Aaron. Why? So, kaya yung role ng high priest dito, napaka-scary nito. It's not fun na pumasok sa Holy of Holies. Verse 14, and he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the front of the mercy seat on the east side. And in front of the mercy seat, he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. Verse 15, then he shall kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring its blood inside the veil, and do with its blood as he did with the blood of the bull, sprinkling it over the mercy seat and in front of the mercy seat. Thus, he shall make atonement for the holy place, because of the uncleannesses of the people of Israel, and because of their transgressions, all their sins. And so he shall do for the tent of meeting, which dwells with them in the midst of their uncleanness. No one may be in the tent of meeting from the time he enters to make atonement in the holy place, until he comes out and has made atonement for himself, and for his house, and for all the assembly of Israel. 18, then he shall go out to the altar that is before the Lord, and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat, and put it on the horns of the altar all around. And he shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times, and cleanse it, and consecrate it from the uncleannesses of the people of Israel. And when he has made an end of atoning for the holy place, and the tent of meeting and the altar, he shall present the live goat. 21. And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat. Ito na yung scapegoat na tinatawag natin. And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, and confess over it all the iniquities of the people of Israel, and all their transgressions, all their sins. And he shall put them on the head of the goat, and send it away into the wilderness by the hand of a man who is in readiness. The goat shall bear all their iniquities on itself to a remote area, and he shall let the goat go free in the wilderness. Then Aaron shall come into the tent of meeting, and shall take off the linen garments that he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. 24. And he shall bathe his body in water in a holy place, and put on his garments, and come out and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. And the fat of the sin offering he shall burn on the altar. And he who lets the goat go to Azazel shall wash his clothes, and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp. 27. And the bull for the sin offering, and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall be carried outside the camp. Their skin and their flesh and their dung shall be burned up with fire. And he who burns them shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward
he may come into the camp. And it shall be a statute to you forever, that in the 7th month, on the 10th day of the month, you shall afflict yourselves, and shall do no work, either the native or the stranger who sojourns among you. Take note of verse 29. Dahil ito po ang nagsasabi na hindi lang pang-Israelita ito. Lahat ng sumama sa bayang Israel, obligadong i-observe nila ito. Lahat ng nakipag-isa sa Israel ay applicable po ito sa kanila. Verse 30, for on this day shall atonement be made for you to cleanse you. You shall be clean before the Lord from all your sins. It is a Sabbath of solemn rest to you, and you shall afflict yourselves. It is a statute forever. 32. And the priest who is anointed and consecrated as priest in his father's place shall make atonement, wearing the holy linen, and consecrated as priest in his father's place shall make atonement, wearing the holy linen garments. Verse 33, he shall make atonement for the holy sanctuary, and he shall make atonement for the tent of meeting and for the altar. And he shall make atonement for the priest and for all the people of the assembly. And lastly, and this shall be a statute forever for you, that atonement may be made for the people of Israel once in the year because of all their sins. And Moses did as the Lord commanded him. Now, ang title po natin sa pag-aaral na ito is Yom Kippur, the Day of Atonement. Kailan ba yung Yom Kippur natin? October 2. In Leviticus chapter 16, though ang pinaka-major topic po rito is Yom Kippur, the Day of Atonement, ito rin po ang tinaguriang God's blueprint for holiness. Kung natatandaan nyo, yung chapters 11 to 15, yan po yung manual for worship. Yun yung standard ng Diyos for worship. At yung pong chapter 16, ito naman ang blueprint for holiness. Kaya po yung chapters 11 to 15, lahat po yun ay may kinalaman sa preparation para dito po sa Day of Atonement. Kaya inihanda sila ng Diyos doon po sa chapters 11 to 15 para sa pagdating ng Yom Kippur. Dahil kailangang i-prepare nila ang kanilang mga sarili para sa araw na ito. Okay? Now, may mga challenges po tayong kinakaharap dito, mga kapatid. No? Ano po itong mga challenges na ito? Unang-una, the understanding the Hebrew cultural context. Now, please take note of this. Ang Biblia po ay isinulat ng mga Hudyo, sa lengguwahe ng mga Hudyo, sa kultura ng mga Hudyo, at sa panahon nila ng mga Hudyo. Kaya ang Biblia po, whether you believe it or not, ay isinulat po para sa mga Hudyo. So, ibig ba sabihin nito, Pastor, hindi applicable ito sa Pilipino? Well, straightforward answer, hindi. Applicable ba sa Amerikano? Hindi. Applicable ba sa Hapon? Hindi. So, ito pong buong Biblia na ito, from Genesis to Revelation, isinulat po yan ng mga Hudyo na ang isip nila para sa mga Hudyo
at ang magbabasa ay mga Hudyo. So, kaya uunawain natin siya sa kaisipan nila, sa kultura nila. Okay? Now, nagiging applicable lang ito sa ating mga Pilipino kapag tayong mga Pilipino ay nakipag-isa kay Kristo. Dahil the moment na tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus, na born again tayo, spiritually speaking, tayo po ay mga Hudyo na. Kaya doon lang siya magiging applicable. Sa madalit salita, kung hindi ka born again, hindi applicable sa iyo ang nilalaman ng Biblia. Kaya, I can say, mga kapatid, dahil tayo po ay mananampalataya, nagsuko ng buhay natin sa Panginoong Hesus, nakipag-isa tayo sa isang Hudyong manliligtas. Tayo po ay spiritually speaking, mga Hudyo na, kaya lahat ng tatalakay natin sa Biblia na para sa mga Hudyo ay applicable po para sa atin. Kaya natatandaan nyo kanina yung sinabi ko po, no? I think sa verse 9, natandaan nyo ito dahil sinabi ng Diyos doon, applicable yan pati doon sa mga sojourners. Which means applicable yan doon sa mga hindi Hudyo na sumama sa mga Hudyo. Susundin din nila yan. Kaya po yan ang dahilan bakit natin sinusunod ang celebration ng 7 Feasts of the Lord. Kaya tayo magse-celebrate ng Yom Kippur, ng Sukkot, ng Trumpet. Kaya natin sinelebrate ang Passover, no? Ang unleavened bread. Kaya natin sinelebrate yung 7 Feasts of the Lord. Or se-celebrate yung iba. Kaya hamon ito para sa atin na unawain natin yung cultural context. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi kailangan maintindihan natin yung cultural context ng Yom Kippur para maintindihan po natin kung ano talaga ang kahulugan nito. Pangalawang hamon ho sa atin dito ay yung ma-distinguish natin yung Torah. Ano po yung Torah? The first 5 books of the Bible that contains the instructions and the law of the Lord. At yung pong mga Jewish tradition. Kaya ito po yung tinatawag na oral tradition na isinulat yung oral tradition na ito po ay tinawag na Mishnah. So kaya po, hindi lahat ng nakasulat doon po sa kanilang oral tradition ay sumasang-ayon sa Torah. Kaya hindi ko mo ginagawa ng Hudyo, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, ay yun ang gagawin natin kasi ginagawa ng Hudyo. Ang kailangan po ay ginagawa natin doon po sa konteksto ng Torah, hindi sa konteksto ng Jewish oral tradition. And I will explain that later. Ang isang example po dito ay yung pong Leviticus chapter 11 na tinalakay natin na may kinalaman sa dietary laws. Pag pinagsama-sama nyo po ang dietary law na nasa Torah, halos 3 pages lang yan ng Biblia. Pag pinagsama-sama nyo po, lahat ng tungkol sa dietary law, only 3 pages of the Bible. Pero ano ang ginawa ng Jewish tradition? In-expand yung dietary laws, na dietary laws pa lang ay naglalaman na po ng mahigit 1,000 kautusan. Nakakain na ng libu-libong pages ng libro sa dietary laws pa lang. Yung pong law nila sa Sabat, ang nasa Torah, makikita nyo, 4 lang ang mababasa nyong requirements doon sa law ng Sabat. Pag binasa nyo yung Jewish tradition, makikita nyo po doon, 600 na batas ang isinulat nila patungkol sa Sabat. So ano po ang tawag natin doon sa expansion nila na yon? Yung po ay tradisyon.
Yun ang nilabanan ni Jesus nang nandito siya. Dahil na isasantabi ang Torah na pangibabaw ang tradisyon. At yun ang nagpahirap sa mga mananampalataya noon. Kaya ang anyaya ng Panginoon sa kanila, ng Panginoong Jesus, dahil na-burden na sila ng gusto sa mga tradisyon. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me." Kaya yung pong anyaya ng Panginoong Hesus na, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden," ang context po nun ay yung tradisyon ang nagpapahirap, yun ang heavy laden, ang nagpapabigat sa kanila. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Hesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden with all these traditions, and come unto me, and I will give you rest." Pagod na yung mga tao sa kasusunod sa tradisyon. Pinahirapan sila ng mga Pharisees and Sadducees. Dahil po ang ginawa nga, yung Torah, imagine niyo, Sabbath law pa lang, 4 lang yung requirements, 600 ang idinagdag. Sa Sabbath law pa lang, yung dietary law pa, and other laws, yung civil law pa nila, doon po nabigatan yung mga tao. No? So, kaya, sisikapin po natin ngayon, mga kapatid, na maunawaan natin sa konteksto ng Torah, hindi po sa konteksto ng tradisyon nila. Kaya hindi po tayo kopya ng kopya sa Hudyo. Dahil hindi lahat ng ginagawa nila, lalo ngayon, ay naka-align sa Torah. Bakit to? Ano ba ang nangyari? Kasi, ang mga ritual nila, para maisagawa nila, ay nangangailangan may temple sila. Tama? Kasi yung mga, lalo na yung mga sacrifices nila, kailangan sa templo gawin yun eh. Kaso, sa panahon noong ngayon, wala ng templo. Kailan na wala ng templo? Noong pong sila ay sinakop ng Babylon, mga kapatid, winasak ang unang templo nila. And for 70 years, wala silang templo. Ano ibig sabihin nito? Pagdating mo ng Yom Kippur, once a year, yung Day of Atonement, doon lang po nagkakaroon ng paglilinis sa buong Israel. Para maganap yon, kailangan yung high priest ay pumasok sa Holy of Holies at kailangan sa panahon na yon bumaba ang Diyos at doon niya isasagawa yung lahat ng binasa nating sakripisyo na yon. Pero kung walang templo, paano niya magagawa? Kaya sa pananaw po ng mga Hudyo, for 70 years, taon-taon, hindi nagkakaroon ng atonement for their sins as a nation. Okay? 70 years po yun. Pagbalik nila, kaya nakita niyo po, ano ang unang inatupag ni Nehemiah? Itayo ang walls, bakit to? Para maitayo ulit ang templo. Kasi for 70 years, in the mind of the Jews, nawala po yung Day of Atonement, nawala yung Yom Kippur. Ibig sabihin, hindi sila napapatawad sa kanilang mga kasalanan, taon-taon, for 70 years, bit-bit nila yon. Siyempre, pag walang templo, walang altar. Dahil nandun yung altar nila ng sacrifices Nandun yung altar of incense, nandun yung brazen altar. Ay walang templo, wala lahat yun. Ano pa? Dahil hindi existing ang templo, walang priesthood. Walang priesthood. So ano po ang ginawa ng tao? For 70 years, dahil wala silang templo, hindi nangyayari yung Yom Kippur, kung ano-ano ngayon ang kanilang pinag-iimbento para lang mapunan yung pagkawala ng Yom Kippur. Doon po lumutang ang mga iba't ibang tradisyon. Okay? Naghanap sila ng way
Paano sila magkakaroon ng atonement? Kasi walang templo eh. And then nung natayo na yun, pagdating ng Roman Empire, ano ho ang nangyari? Sinakop sila ng Rome, and then in 70 AD, giniba ulit ang templo to the ground. And from 70 AD hanggang ngayon, wala hong templong nakatayo. So put yourself in the shoes of the Jews, na ang isip mo, yung Yom Kippur, doon lang mapapatawad ang kasalanan ng inyong bansa, lahat ng mamamayan. Pero dahil hindi ho na isasagawa, then wala ho silang pakiramdam na nagkakaroon ng atonement or pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Walang templo hanggang ngayon. At dahil ho doon, from year 70 AD hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay nagpilit ng kung ano-anong mga tradisyon ang ginawa nila para mapunan yung Yom Kippur na hindi ho nila nasasagawa na. So, kaya doon ho natin siya iintindihin. Babalikan natin kung ano ba yung talagang Yom Kippur na requirement based on the Torah and not based on their tradition. Kasi nga po, nung mawala na yung templo, nagkaroon po ng reinterpretation yung kanila pong Yom Kippur. Pumasok na ang tradisyon. Nang ibabaw ang tradisyon sa kanila. No? So, kaya siyempre, mamaya ho makikita nyo, ano yung replacement na ginawa nila. Magugulat kayo. Kung ano yung pinampalit nila para dun po sa Yom Kippur. At ang isa pa pong mabigat doon, from the time nung Babylon, nung sinakop sila ng Babylon, tapos under King Cyrus, napabalik ho sila after 70 years, no? Pagbalik ho nila, hindi na makita ang Ark of the Covenant kung nasaan. Yung Ark of the Covenant po, yun yung nandoon yung mercy seat, yun yung nasa loob ng Holy of Holies, doon po winiwisik ni Aaron yung dugo, doon mo siya nagpapausok, at doon bumababa ang presensya ng Diyos. Kaya po, nung ma-rebuild nila ang temple hanggang sa time ni Solomon, hanggang sa time po ni Herod, hanggang sa time ni Jesus Christ, bago gibain ito ng Roman Empire, ang winiwisikan ho nila ng dugo sa loob ng Holy of Holies ay sahig. Dahil hindi na nila nakita ang Ark of the Covenant. So come to think of it, in the minds of the Jews, na hindi nagiging complete ang atonement for their sins. Di ba? Simplify ho natin. Kayo po ba kung pagkaminsan may pakiramdam ho kayo na kahit na humingi ka na ng tawad pero ang pakiramdam mo hindi ka pa nagpatawad? Meron mo ba kayong gano'ng experience? No? O, tatlo lang kami ni Kuya Henson at ni Kuya Arnold. Di ba meron tayong pakiramdam? Ano ang pakiramdam natin pag gano'n? Kahit na, kaya ang ginagawa natin, hingi pa rin tayo ng hingi ng tawad dahil gusto nating ma-feel na pinatawad tayo ng Diyos. Gusto nating makakita ng visible or tangible or something that you can feel that you have been forgiven of your sins. Hanggat hindi mo nararamdaman yon, you don't stop praying for forgiveness and you still feel guilty. Now, put yourself in the shoes of these Hebrews. Wala silang templo. Nung matayo yung templo, wala yung Ark of the Covenant. And then in AD 70, ginaba pa yung templong existing, and hanggang ngayon po, 2,000 years, walang templo ang Israel. Sa kanila, yaan yung pong Yom Kippur, yun yung time na mapapatawad ang kasalanan ng buong nation of Israel. Pero mangyayari lamang po yun kapag naganap yung Yom Kippur.
Which is hindi ho nagaganap hanggang ngayon. Kaya isipin nyo kung gaano sila ka-desperate ngayon na magkaroon ng templo. And I will tell you this, mga kapatid, pag natayo yung templo, then naghintay na lang ho tayo. Ilang panahon na lang yan, rapture na. Kukunin na tayo ni Lord. No? Hindi na tayo makakaranas ng alta presyon. Wala na tayong mga kalungkutan. Kukunin na tayo ni Lord. Pero hindi pa natatayo ang templo eh. Kaya tingnan niyo po, ano ang ginawa ng Panginoon? Dito makikita natin sa Leviticus chapter 16 verses 1 and 2, yung pong warning ng Diyos kay Aaron. Kaya niya sinimulan ito doon sa pagkamatay ng mga anak niya, kay Nadab at kay Abihu. Bakit? Kasi kailangan pagpasok mo sa loob ng ng sanctuary or ng kanilang tabernacle, kailangan talaga prepared ka. Okay? Si Aaron po may only enter Holy of Holies on Yom Kippur. So, mga kapatid, ang Yom Kippur po talaga, the real intent nila cleanness and niya. So ano ibig sabihin? Kailangan pag kayo from the high priest down to the citizens of Israel, lahat kayo dapat is of God. Dapat kanila pong tabernacle ay free from uncleanness. Hindi dapat madungisan ang templo o ang tabernacle. Kaya po hindi nila i-allow, na magkaroon ng kahit isang pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Alam niyo kung bakit to? That was the original of Yom Kippur. Panatilihing malinis ang templo o ang tabernacle. Why? Because atonement will never happen kapag hindi bumaba ang presensya ng Diyos sa Holy of Holies. At hindi po bababa ang presensya ng Diyos dun sa Holy of Holies na kahit meron lang isang katiting na karumihan sa templo o sa tabernacle. So kapag hindi bumaba ang presensya ng Diyos doon, walang atonement na mangyayari. Kaya po yung Yom Kippur is primarily focused on making the tabernacle or the temple clean. And that includes not only the premises of the tabernacle, but also the people serving in the tabernacle. Starting from the high priest hanggang dun sa mga regular priest. And so the Yom Kippur is more focused on the temple or the tabernacle to make it clean. Because the presence of God will not dwell among them kapag meron lang na-violate na isang procedure doon. Kaya ganoon po yung sinabi doon sa chapter 11 hanggang chapter 15 kung paano nila ipiprepare. Kaya nga manual of worship yon. Hindi po siya manual of worship kung paano kakanta, kung paano sasayaw, kung paano tutugtog. Kundi manual of worship kung paano nila ipiprepare ang sarili nila pagpunta nila doon sa templo. At yung Yom Kippur, paano nila iahanda yung buong templo para bumaba ang Diyos. Dahil pag hindi bumaba ang Diyos doon, una, mamamatay yung high priest. Pangalawa, mag-iintay ulit sila ng 1 taon bago magkaroon ulit ng Yom Kippur.
You see? Nawala ang templo, nawala ang Ark of the Covenant. So ano mangyayari sa kanila, mga kapatid? Now, do you see kung ano po yung kung ano po yung kahalagahan nitong nauunawaan natin kung ano talaga yung intensyon ng Yom Kippur na yon. It's the Day of Atonement. Now, ito pong maganda mga kapatid sa atin. Kasi, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ang sabi ng Biblia, tayo na po ang naging temple of the Holy Spirit. That God dwells in us. Tama? And so, being now the tabernacle of God, dapat malinis to. Dahil hindi bababa ang presensya ng Diyos. At walang mangyayaring atonement pag hindi malinis to. Kailangan malinis to para bumaba ang presensya ng Diyos. Ito po ang maganda. At ito ang malaking pagkakamali ng mga Hudyo. Kasi intay sila ng intay na matayo ang templo. Una, hindi na nila marirecover ang Ark of the Covenant na wala na forever. Na kung ang ginawa lamang nila ay pinaniwalaan at tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesus ang gumanap ng lahat ng yon para malinis ang templo. Kaya kung ang ginawa lang ng mga Hudyo, tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo, then yung pong atonement na inaasam-asam nila ay nangyari sana sa buhay nila. Kaya po mga kapatid, napakapalad natin. Bakit to? Kasi nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, pinaniwalaan natin siya, bumaba ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at nanahan po sa atin. So every time na titingnan tayo ng Diyos, tayo po ay malinis na tabernacle ng Diyos dahil ang nakikita niya ay ang bugtong niyang anak na si Jesucristo na naglinis at nagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya po, every time na lalapit tayo sa Diyos, we can enjoy the presence of God. Bakit to? Dahil ang Panginoong Hesus ang gumawa ng lahat ng iyon. Imagine niyo po sila. Hanggang ngayon, nag-iintay ho sila nung tabernakulo na yan o yung temple na yan para dun sa Yom Kippur. And all na ang dapat lang nilang gawin ay ano po? Tanggapin si Jesus. Kanina lang umaga, nanonood ako nung habang nag-iintay ako, nagbibisi Sister Lily at nagpapaganda. Ako'y nanonood ho ng isang parang testimony ng isang Hudyo na napakatagal niyang pinaniwalaan na hindi Mesaya si Jesus Christ until nabuksan siya at nakita niya na si Jesus Christ pala ay Mesaya. Kaya very brave siya ngayon, very bold, na bumalik sa kanyang mga kamag-anak at sinasabi niya sa kamag-anak na misis niya, sa kamag-anak niya na Jesus Christ is the Messiah. Alam niyo kung anong nag-response ng mga magulang ko? Pinadala siya sa isang psychiatrist dahil ang tingin sa kanya nababaliw na siya. At yung magulang naman ng babae, pinaobserbahan siya sa mga military at dahil baka luko-luko na daw. Just because sinabi niya na si Jesus Christ is their Messiah. Now, kaya si Aaron po, hindi pwedeng basta-basta. Balikan ko lang sandali. Kaya po ni-recall ng Diyos kay Aaron, yung tungkol sa dalawa niyang anak. Kaya Aaron, wag kang papasok sa Holy of Holies nang hindi karapat-dapat. At ipinaalala ng Diyos sa kanilang lahat, walang papasok sa inyo dyan, kundi yung dinesignate ko lang. At sa oras at araw na itinakda ko lang. Now, dito po makikita natin yung seriousness ng Diyos sa kanya pong holiness na hindi pwedeng i-violate. Okay? Now,
Ano po ang requirement para kay Aaron? Sa Leviticus chapter 16 verses 3 to 6, si Aaron po mag-aalay ng bull para sa kanyang purification. Bakit ito? Ito ay pagpapakita na kahit high priest ka pa, kaparehas mo lang yung ordinaryong tao na kailangan mong malinis. Kaya mga kapatid, huwag mo nating ilalagay sa pedestal ng kataas-taasang luklukan ng altar ang mga pastor at ang mga namumuno sa atin. Si Aaron kailangan mag-offer siya para sa sarili niya. Pag hindi, kahit high priest pa siya, papaslangin siya ng Diyos. Dahil you have to remember, kahit na ikaw yung chosen high priest ng Diyos, then you have to humble yourself. Kailangan kang i-purify. Kailangan kang linisin. Hindi ka hari dyan, no? And what else? Yung po yung hataat, purification. And then that's the only time na makakapag-offer naman siya ng ram for burnt offering. So yung burnt offering po, yung ram, no? Yan yung tinatawag nating ola. Yun ay para kay Aaron as high priest. Dahil siya po ang papasok dun sa Holy of Holies. So, and then, yung dalawang kambing para po sa Israel. Yung isang kambing para sa Diyos, yung isang kambing para po doon sa kasalanan ng tao. Paano nila pinipili? Siyempre, walang kapintasan yung dalawang kambing na lalaki. Paano nila pinipili? Nagkakaslat sila. And then, kung kanino bumagsak yung para sa Diyos, yan ang para sa Diyos, ito para kay Azazel. Now, babalikan ko po yun kung may time pa tayo. Ano pa po? Bukod dun sa yung high priest ay mag-o-offer ng bull and ram, yung high priest po ay kailangan mag-wear lang siya ng plain white linen. Yung kanyang napaka-elaborated na suot, huhubarin niya lahat yon. Ang isosot na lang during this time is the plain white linen. Why? Not only that it symbolizes purity, but it also symbolizes humility. Magsisimula sa iyo, high priest. Ikaw ang unang magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay? Bakit to? Kasi may tendency si Aaron eh. Ibigay mo, chosen, at siya lang ang nakakapasok dun sa Holy of Holies. At siya yung minimit ni Lord. May tendency pong lumaki ulo eh. May tendency yumabang eh. Kaya hindi, Aaron, ubarin mo yung kasuotang mong yan, simpleng white linen, plain, ang isusuot mo. At pati ikaw mag-o-offer ka bago ka mag-offer para sa mga tao. No? At bago po yan, si Aaron o yung high priest ay lilinisin muna siya sa living water. Paliliguan muna siya doon. And sino po yung nagsisimbolize ng living water sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, kung nanampalataya lang sila sa Panginoong Hesus, yung pong immersion in water for cleansing, at yung pong mga ola and hataat na yan, naka-embodied na lahat yan sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung tatanungin niyo ako kung mas mapalad si Kuya Arnold kaysa kay Aaron, mas mapalad si Kuya Arnold. Why? Dahil ho sa Panginoong Hesus. Hindi dahil kay Kuya Arnold. Dahil sa Panginoong Hesus. Amen. Now, yung 2 goats, may time pa ba po? 2 minutes. One for Yahweh, one for Azazel. Yung pong Azazel dito, alam na natin, yung para kay Yahweh. Now, makikita niyo po dito mga kapatid, yung para kay Yahweh, inihandog, pinatay. Diba? Inuha yung dugo, pagkatapos yun po yung inisprinkle. Pero, at tapos yung mga laman loob, na yung ibang taba doon, at saka yung balat, yung po ay kinuha at sinunog sa labas ng kampo. Pero yung ibang parte po, sinunog doon sa brazen altar. So, yung goat for the Lord ay inihandog.
Yung goat for Azazel, hindi pinatay. Walang offering na nangyari doon. Ano po ang ginagawa? Yung goat na papupuntahin doon sa papatungan ng high priest ng kanyang kamay, na nagsisimbolize na lahat ng kasalanan ng buong Israel ay bibigay niya doon sa kambing. Pagkatapos ipapadala niya kay Azazel. Now, ang debate po rito, sino ba si Azazel? Ang sabi po ng ibang interpretation, si Azazel ay sinisimbolo ng complete destruction. Kaya lumabas pa po dun sa tradisyon nila, na yun daw pong kambing ay ilalagay dun sa pinakagilid ng bundok at pagkatapos na matarik, pagkatapos itutulak para mamatay. Pero wala ho kayo mababasang ganoon sa scriptures. Kaya yun ay parte ng tradisyon. So now, ang concept po doon is, pag naipatong na nung high priest yung kanyang kamay, symbolizing yung lahat ng kasalanan ng buong Israel ay naipatong niya na doon, yung kambing po ay aakayin yon sa wilderness at pakakawalan na hindi na alam kung saan pupunta. Ang sabi nila kay Azazel. Now, ang isa pong interpretation is, si Azazel ay simbolo o pangalan daw po ito ng demonyo. Kaya, yung pong patong ng high priest ng kanyang kamay na sumisimbolo ng kasalanan na yon, ay ibinabalik lang kung kanino nang galing ang kasalanan. At pagkatapos po ay pinapaalis na ito para hindi na bumalik. So ano po ang sinisimbolo nito? Unang-una, makikita natin dito ang sovereignty ng Diyos over our sins. At pangalawa po, pag yun ay pinatong na nila, alam nilang lahat yun, na lahat ng kasalanan nila ay dinala na ng kambing at dinala doon sa demonyo na author ng kasalanan at hindi na pwedeng bumalik sa kanila. Kaya yung pong sinasabi ni Pastor Ed nung nagpipreach siya rito nung Sunday, yung isang asong isinuka ang kanyang suka at pagkatapos binalikan, parang walang iniwan po yan na yung kambing dinala na doon sa demonyo, tapos pinabalik mo pa ang demonyo sa'yo. Sa kanila po, hindi, pag dinala na ng kambing yon, dala ng lahat yon. Hindi na babalik yon. Kaya dito po, the principle, kapag ikaw ay patuloy mong pinababalik sa buhay mo ang mga kasalanang itinakwil mo na, wala pong iniwan yan. Parang yung kambing na dinala sa demonyo, pinababalik mo ang demonyo sa buhay mo. Kaya mag-isip-isip po tayo, kasama ako doon. Kapag tayo'y gumagawa ng kasalanan, pinababalik natin ang demonyo sa buhay natin. Kaya ang sabi po, mas masahol ang dadalasin mo. Sa kanila po, hindi pa na yun, dadali na ng kambing yun para wag nang bumalik sa kanila ang kasalanan. Yun nga lang po, magkakasala ulit sila. So, may kambing na naman ang panibago sa susunod na taon. Now, ang maganda po, mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, once and for all, pinatawad tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. No? Kaya po, si Pablo, sabi niya, meron akong gustong gawin, yung gusto kong gawin, hindi yun ang nagagawa ko. Ang nagagawa ko ay kung ano yung inuutos ng kasalanan sa akin. Lahat po tayo nakaka-experience ng katulad ng na-experience ni Paul. Ang maganda po nito mga kapatid, because of the Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit, meron ho tayong power to resist yung kasalanan na yan. At hindi tayong manatiling nandoon sa lusak ng kasalanan. Kaya, ang isang totoong born again po talaga, hindi ho talaga magtatagal sa kasalanan. Hindi ho talaga mapapakalian, hindi talaga matutuwa yan, hindi talaga magiging masaya yan kapag nasa kasalanan siya. Kaya talagang magre-repent at magre-repent ang taong ito. So, for the meantime, dahil 11:30 na, hanggang dito na lamang po ako. Although 15 slides lahat yan. But the message is clear. Now, the message is clear para po sa ating lahat mga kapatid.
Si Jesus Christ ang naging scapegoat natin. Kinuha lahat ng Panginoong Hesus. Kasalanan mo, kasalanan ko. Ano man bigat ito, inako ng Panginoong Hesus para wag nang bumalik sa iyo. Para wag nang bumalik sa iyo ang kasalanang inako niya. Kaya mamuhay na ho tayo ng naaayon sa banal na kalooban ng Diyos. Amen? So yung layunin ng Yom Kippur, na linisin ang templo, linisin ang tabernacle, ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya po, let us celebrate Yom Kippur. Let us come and celebrate Yom Kippur. Dahil ito po ay pagpapahayag at pagpapasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat nilinis mo ang templong ito. Salamat, Panginoon, inako mo ang lahat ng kasalanan ko. Salamat, Panginoon, nilinis mo ako. Kaya't ako ay pwede nang humarap sa iyo dahil ako ay nilinis mo, Panginoon. Amen? So, aattend ba tayo ng Yom Kippur? Tayo ho tayong lahat at tumawid tayo sa Panginoon.